Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Minsan, nagiging mapusok tayo pagdating sa pag-ibig. Para sa atin ay laro lamang ito na anumang oras ay pwedeng matapos. Kaya nakakalimutan natin na may damdamin tayo na pwedeng masaktan. At dahil sa ating kapusukan, Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyo at sa mga gising pa ng ganitong oras. Ako si Kevin, 36 years old. Nagtatrabaho sa isang international ship dito sa Sweden. May mga kasama rin po akong Pinoy dito sa barko. At kagaya ko ay paborito nilang pakinggan ang inyong YouTube channel. Sa kanila ko nga na-discover itong channel ninyo. Kasi kapag bored kami dito sa barko ay sama-sama kaming nakikinig sa sulat na inyong binabasa. At ewan ko kung bakit bigla akong naisipan na sumulat sa inyo ngayon. Siguro kasi gusto ko lang din maghanap ng paraan para kahit papaano'y mabawasan ang guilt na nararamdaman ko. Hayaan niyong simulan ko ang kwento ko sa kauna-unahang babae na minahal ko. Jenny ang pangalan niya. Matagal ko siyang niligawan. Halos 10 taon lang naman. Mula high school, college, hanggang sa makatapos na kami ng pag-aaral. Nagkaroon siya ng boyfriend at na broken hearted ako. Ang sabi ng daddy ko, dapat ay hindi ko pinapaikot ang mundo ko sa iisang babae. Bata pa raw ako at marami pang pwedeng mangyari sa buhay ko. Pero sa lahat ng yon, gusto ko na kasama ko si Jenny sa future ko. Gusto ko na siya na ang maging future ko. Kaya naman, nang malaman ko na break na sila ng boyfriend niya, muli ko siyang niligawan. At doon na niya ako sinagot, Papa Dudut. Masaya naman ang naging relasyon namin. Kasi minahal ko siya ng sobra. Ramdam ko noong una na hindi kami magkapantay ng pagmamahal. Mas mataas ang pagmamahal ko sa kanya pero ayos lang sa akin. Kasi kasama ko naman siya. Okay lang na mas mahal ko siya kesa sa mahal niya ako. Kasi alam ko naman na magiging pantay din yon balang araw. Kaya lang ay hindi ko alam kung bakit. Bigla na lang nagbago yung nararamdaman ko para kay Jenny. Nagsimulang mabawasan ang pagmamahal ko para sa kanya. Nagsimulang lumamig yung dating init ng kilig na nararamdaman ko. Hanggang sa makita ko na lamang ang sarili ko na nakikipag-text at tawagan na sa ibang babae, Papa Dudut. Nahuli ako ni Jenny sa ginagawa kong kalokohan. Handa na nga ako na makipaghiwalay siya sa akin. Pero hindi yun nangyari. Dahil ang sabi niya ay kaya niyang palampasin ang naging pagkakamali ko. Kaya niya akong patawarin kahit na hindi pa man ako humihingi ng tawad sa kanya. Kaya naman muling naayos ang relasyon namin. Pero hindi ko na naibalik pa ang pagmamahal ko para sa kanya. Naulit pa ang pambababae ko, Papa Dudut. Naulit din ang pagpapatawad sa akin ni Jenny. Sa totoo lang ay ginawa ko na lang ang pambababae para hiwalayan ako ni Jenny. Pero siya yung mas matatag. At alam ko na sa aming dalawa ay siya na lang din ang nagmamahal. Pumaligtad na ang lahat sa aming dalawa. Ako yung nagsisimulang umayaw at siya yung patuloy na kumakapit hanggang sa gumawa na ako ng isang desisyon. Hindi pwede na magpatuloy kami sa ganoong klase ng sitwasyon.
Jenny, may gusto akong sabihin sa'yo. Seryosong wika ko nang puntahan ko siya sa bahay nila. Walang ibang tao noon sa kanila at iyon ang nakita kong pagkakataon para makausap siya. May kailangan din akong sabihin sa'yo. Maseryoso ang boses ni Jenny. Hindi ako nagsalita. Kaya may kung ano akong kaba na nararamdaman. Hindi tuloy ako makapagsalita habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Buntis ako, 2 salita na bumago sa buhay ko, Papa Dudut. Alam mo yon, handa na akong makipaghiwalay sa kanya. Buo na yung desisyon ko na tapusin ang lahat sa aming dalawa. Pero hindi ko na naituloy. Dahil sa sinabi niyang yon, magkakahalo na ang emosyon na nararamdaman ko noong mga oras na iyon. Pero mas nangibabaw ang takot at kaba. Marami pa kasi akong plano sa buhay ko. At noong mga oras na iyon ay hindi nakasama sa mga plano ko si Jenny. Ano na, Kevin? Bakit hindi ka na nakapagsalita dyan? Ano ba yung gusto mong sabihin? Sabihin mo na sa akin ngayon. Pigil ang mga luha na wika ni Jenny. Hindi ko na naituloy pa ang mga salitang gusto kong bitawan. Paano ko gagawin yon? Kung alam kong pwede yon na makasama sa magiging baby namin. Noong araw na iyon ay nag-decide kami na ipaalam na sa parents namin ang tungkol sa pagbubuntis ni Jenny. Magkakilala ang parents namin at hindi naman sa pagyayabang. Pero pareho kasi kaming galing sa may kayang pamilya. Kaya naman ang gusto ng papa ni Jenny ay magpakasal na kaagad kami. Ayokong mangyari yon at mabuti na lamang. Tinulungan ako ni Tito Ray na kumbinsihin sila. Napanagutan ko ang bata kahit na hindi pa kami nagpapakasal ni Jenny, Papa Dudut. Sa Amerika kami nanirahan noon ni Jenny hanggang sa makapanganak siya at doon ko naisipan na mag-aral ng pagiging piloto. Kaya lang naging tutol siya doon. Dahil masyado raw mapanganib ang trabaho na yon. Nauwi ako sa pag-aaral para maging seaman. Nagsasama na kami sa isang bahay pero panay ang pag-aaway naming dalawa. Hindi ko pa rin kasi matigilan ang pambababae ko. Kevin, buksan mo yung pinto, sigaw ni Jenny habang malakas na kinakalabog ang pinto ng banyo kung saan ay naliligo ako. Teka lang, hindi pa ako tapos maligo, sigaw ko naman. Habang patuloy sa pagbabanlaw, hindi pa rin tumigil si Jenny sa pagkakalabog sa pinto. Kaya naman, mabilis kong kinuha ang tuwalya at binalot sa may bewang ko. Ano ba kasi yon? Inis na tanong ko. Pero kagad na siyang pumasok sa loob at sinampal ako bago'y pinakita sa akin ang cellphone ko na hawak niya. Walang hiya ka, Kevin. Sinasabi ko na nga ba na niloloko mo na naman ako. Kahit kailan talaga, hindi ka na magbabago, pag-iiyak ni Jenny habang hinahampas niya ako. Aray, nasasaktan ako. Tama na, saway niya sa akin. Pero hindi siya tumigil hanggang sa bigla niyang nakalmot ang braso ko na kaagad na dumugo. Doon siya huminto at napatitig sa sugat ko. Nakita mo? Yang ginawa mo sa akin. Ano ba kasing problema mo? At nagwawala ka dyan. Naiinis na tanong ko. Anong problema ko? Anong problema ko, Kevin? Sabihin mo nga sa akin. Ano ba talagang problema mo sa akin? Para paulit-ulit mo akong lokohin? Naiiyak na tanong niya. Hindi ako nakasagot nang makita ko siyang nagpipigil na humagulhol. Sobrang nagilty ako noong mga oras na yon. Pero hindi ko siya magawang yakapin. Kasi alam ko na kapag niyakap ko siya
ay babalik lamang kami sa umpisa. Magkakapares. Bigyan na kita. Palalayain na kita, Kevin. Wika ni Jenny, Papa Dudut. Doon na tuluyang natapos ang relasyon namin ni Jenny. Umuwi sila ng Pilipinas ng anak ko at naiwan ako sa Amerika para tapusin ang pag-aaral ko. At mula nang maging malaya ako, naging kaliwat kanan ang pagkakaroon ko ng babae. Lalo na nang makapagtrabaho na ako sa isang cargo ship. Mahilig ako mag-travel at bawat puntahan ko ay hindi pwede na mawalan ako ng babae kahit saang sulok pa man ng mundo. Pero ang pinaka-enjoy ko pa rin na puntahan at balikan ay ang bansa natin, Papa Dudut. Kasi aaminin ko na, pagdating sa romansa, pinakamahusay pa rin ang mga Filipina. Ang sarap ng kinain nating seafoods kanina, sabi ni Mila. Ang kadate ko noon na nakilala ko lang sa isang dating app. Mabuti naman at nagustuhan mo. Saan mo pala gustong pumunta ngayon? Tanong ko nang makasakay kami ng kotse. Ngumiti ng matamis si Mila bago tumingin sa akin. Ikaw ang bahala, sagot niya. Napangiti na rin ako dahil yon ang pinakagusto kong sagot na naririnig ko mula sa kadate ko. Ibig sabihin kasi payag siya kahit saan ko pa siya dalhin. Noon, Papa Dudut. Kapag gano'n ang sagot ng kadate ko, matik na sa motel na kami, dumidiretso at ilang oras na magpapakasasa. Pagkatapos, kapag nagustuhan ko ang performance niya, babalikan ko siya at uulitin namin ang ginawa namin. Pero kapag hindi, ay hindi na ako muli pang magpapakita sa kanya. Maraming kagaya ni Mila ang dumaan sa buhay ko. Hanggang sa nakakita ko sa isang dating app, si Yumi. Maganda siya sa picture na naka-upload at walang masyadong makeup at napakasimple lang. Mahinhin siyang magsalita nang makatawag ko siya at may 3 linggo na lang akong bakasyon noon sa Pilipinas. Nang kulitin ko na siyang makipagkita sa akin. Ayaw niya kasi nahihiya raw siya sa akin. Ang sabi ko naman ay wala siyang dapat na ikahiya dahil hindi naman ako kagwapuhan. Akala ko talaga hindi ko na siya makukumbinsi pa na makipagkita sa akin. Hanggang sa pumayag na rin siya. Mas maganda si Yumi sa personal. Mas mabait at mas malambing. Kumain muna kami sa restaurant. Nanood ng sine. Hanggang sa dalhin ko na siya sa may motel. Bakit tayo nandito? Tanong ni Yumi. Ang sabi mo, di ba? Gusto mo na mas makilala ako? Tanong ko rin sa kanya. Oo, pero hindi sa ganitong paraan. Wika niya. Hinawakan ko ang kamay ni Yumi. Huwag kang matakot. Ako nang bahala sa iyo. Tugon ko naman sa kanya. Sa huli, Papa Dudut. Pumayag din si Yumi sa gusto kong mangyari. Pumasok kami sa motel. Hinalikan ko siya. Hinubad ang lahat ng suot niya. Ang damit at panloob. Hanggang sa pumaibabaw na ako sa kanya. Sandali lang. Pagpigil ni Yumi sa akin. Bakit? Tanong ko. Naiinip na ako noon dahil nasa kalagitnaan na ako ng pag-iinit ng katawan ko. Mangako ka sa akin? Mangako ka na. Kahit kailan, hindi mo ako iiwan. Medyo naluluha ang mga mata. Napakiusap ni Yumi. Bumuntong hininga ko at wala sa loob na nangako sa kanya na kahit kailan ay hindi ako mawawala sa buhay niya. Sa pagkakataon na iyon ay tuluyan na niyang binigay sa akin ang sarili niya. At doon ko nalaman na virgin pa pala siya. Kaya mas lalo akong nag-enjoy
na may halong guilt dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko rin naman matutupad ang pangako ko sa kanya, Papa Dudut. Nang maihatid ko si Yumi sa bahay nila, niyakapan niya ako ng mahigpit at hinalikan sa mga labi. Gusto niya na sana akong ipakilala sa nanay niya. Pero ang sabi ko ay may iba pa akong pupuntahan at kailangan ko nang umalis. Hindi na niya rin ako pinigilan pero muli niyang niyakap ng mahigpit. Babalikan mo ako ha? Nangako ka sa akin na kahit kailan hindi ka mawawala sa buhay ko. Wika niya. Oo, tanging nasagot ko na lamang sa kanya. Bago umalis sa may tapat ng bahay nila, Papa Dudut. Mula ng araw na yon, palagi na siyang nagme-message sa dating app kung saan kami nagkakilala. Hindi ko kasi binigay sa kanya ang Facebook ko at sinabi ko na wala akong social media. Kahit na ang totoo ay wala namang dahilan para ibigay ko yon sa kanya. Halos araw-araw at oras-oras siyang nagme-message sa akin. Nangungumusta, nag-update ng ginagawa niya. Tinatanong kung ano ang ginagawa ko at kung ano-ano pa. Medyo naiirita na rin ako hanggang sa in-unmatch ko na nga siya sa list ko nang walang paalam mula sa kanya. Para sa akin kasi, kaya nga hindi ako nag-girlfriend kasi ayoko ng responsibilidad at sakit ng ulo. At nasasakal na ako sa ginagawa sa akin ni Yumi noon, Papa Dudut. 2 linggo na lamang ang bakasyon ko noon sa Pilipinas at gusto ko yung sulitin. Kaya muli ako naghanap ng kadate na pwedeng ikama. Hindi naman ako nahirapan dahil napakadaling maghanap ng babae mula sa dating app. At doon ko na nakadate si Rosa. Nasa kotse kami noon. Nagpapakasasa sa isa't isa. Naramdaman ko ang mga kamay niya na namamasyal sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Napapikit ako ng dahan-dahan na bumaba ang mga labi niya sa may liig ko at ang kamay niya ay pumasok sa loob ng pantalon ko. Ang sabi mo, hindi mo ko iiwan. Boses yon ni Yumi na biglang nagpamulat ng mga mata ko. Bahagya ko pang naitulak si Rosa. Wala sa loob na napatingin ako sa rear view mirror ng kotse ko at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Yumi na nasa passenger seat. Maputla ang mukha at walang tigil sa pagluha. Kaagad akong lumingon at niyakap ng malamig na hangin ng aircon ang buong katawan ko nang wala akong kahit na ano o sinong nakita doon. Anong nangyari? Okay ka lang? Kunot ang noong tanong ni Rosa. Pilit ang sarili ko na tumango bilang tugon. Para kasing totoo yung nakita at narinig ko. Parang totoo, sabi ko. Noong mga oras na yon ay kasama ko lang sa loob ng kotse si Yumi at nawala na ang init noon sa katawan ko. Kaya nagyaya akong umuwi. Okay lang naman kay Rosa. Basta babawi daw ako sa next date naming dalawa. Nang makauwi ako ng bahay, sinabi ni Mommy na may naghahanap daw sa akin, Papa Dudut, na babae at hindi ko inaasahan na babanggitin niya ang pangalang Yumi. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Yumi ang address ko at sa totoo lang ay medyo na-creepyhan ako kasi first name ko lang naman ang ibinigay ko sa kanya. Hindi lang yon dahil nagsimula akong mangunguti ng dahil sa kanya. Sinasakal niya ako. Sinasaksak ng kutsilyo hanggang sa pati ang anak ko na noon ay 11 years old na ay napapanaginipan ko
na sinasaktan niya rin. Pero naisip ko na baka nagugilty lamang ako. Kaya ako nakakapanaginip ng mga bagay na yon. Hanggang sa ang anak ko na mismo ang nagsabi na nakita niya si Yumi sa harapan ng bahay nila ng mami niyang si Jenny. Nagpakilala nga daw ito sa kanya at sinabing ipaalala sa akin ang pangakong binitawan ko, Papa Dudut. Nakaramdam na ako ng inis noon dahil parang pati ang anak ko ay gusto niyang idamay sa kabaliwan niya sa akin. Kaya nag-decide na ako na puntahan siya sa bahay nila. At nagulat ako nang malaman ko na patay na pala si Yumi. Inatake raw ito ng asma dahil sa matinding pag-iyak. Dahil sa isang lalaki, yung nanay niya mismo ang nagkwento sa akin habang umiiyak ito. At hindi ko maamin sa kanya noong mga oras na yon na ang lalaking naging dahilan para maulila siya sa kanyang anak ay ako. Ilang araw at gabi ko pa siyang naramdaman, Papa Dudut. Pero nang makabalik na ako sa abroad, kahit papaano'y nawala na siya sa mga panaginip ko. Naisip ko na baka konsensya ko lang yon. Dahil alam ko sa sarili ko na ako ang may kasalanan kung bakit siya namatay, Papa Dudut. Dito na rin ako nagtatapos sa sulat ko. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Lubos na gumagalang, Kevin.